Ito, hindi ba kayo nahihiya? Ayan, very powerful na kuha niya na leader yang si Shinzo Abe. Isa yan sa mga nangungunang leader sa mundo ngayon. Baka pangatlo yan, mga kaibigan. Magmula sa presidente ng Amerika, tapos United Kingdom, baka pangatlo si Abe. Sa kategorya ng leader, mga kaibigan. Ito wala eh. Isipin mo, walang walang problema, walang alingas-ngas. Ayan, nag-announce kagad. Ang bilis ng mga pangyayari. Wala nang pinag-iisipan, ang daming cheche-bureche. Hindi na. Di ba kasunod nun i-announce na magbibitiw na si Prime Minister Abe. Tapos sumunod, nag-resign na. Kanina lang umaga yung i-announce. Ngayon, nag-resign na. Mga kaibigan. Tatandaan ko pa nga, meron pang isang nag-resign yan, yung si Takeshita. Kwan yun. Later part ng administration ni Presidente Cory Aquino yun, mga kaibigan. Nasa Narita Airport na ako, pabalik na ako rito. Nung pagpasok namin ng airport, may nagatid sa akin na Japanese nung araw, ang daming tindahan ng electronics doon sa loob ng airport. Mga kaibigan, tsaka yung airport, maraming television, nakabukas lahat ang TV. Puro si Takeshita. Tinatanong ko yung hapon, ano ka ako yan? Nag-resign na yan, yung aming Prime Minister. Sabi ko, anong dahilan? Yung insider trading sa stock market. Yun ang dahilan. Ang bilis din, nag-resign yun. Sipin mo, nandun ako sa Japan. Halimbawa ngayon, nandito ako. Akalain mo kinabukasan, may resignation. Ano yun? Wala man lang ka ugong-ugong at saka ang tao, kalmado ang mga tao. Bakit? Alam nila yung proseso, yung sistema nila gumagana, yung batas gumagana. Kaya ang sinasabi ko sa inyo lagi, rule of law, doon tayo lagi humawak. Kaya nga pinapanawagan natin, paano nating magagawa na kung ano man ang paniwala mo sa politika, dapat ang maunang gumawa ng example na yan, itong mga Maka-Marcos at saka mga Maka-Aquino. Magkaisa na kayo kasi wala naman tayo mapapala Ano yan? Habang buhay? Pag kami kaugnayan kay Marcos, hindi, Marcos yan Pag may kaugnayan sa kina Aquino, dilawan yan Pwede ba tayong ganon habang panahon? Kailan natin titigilan yung kamangmangan na yan sa politika? Saan tayo dapat manindigan? Kaya kahit sino ang umapi sa atin, sino man ang lumupig sa atin, magagawa nila yan. Sino man ang demonyong umupo sa gobyerno, ibenta tayo ng buhay, magagawa nila yan habang tayo ay nabubuhay sa ganon. Pagdating sa politika. Kailangan doon tayo sa rule of law. Mga kaibigan, halimbawa, katulad ngayon, ano ba ang ginagawa nila ngayon? Lahat ng posibleng paraan para hindi makaupo si Vice President Leni Robredo, gagawin nila. Diba? Lahat ng alibay, lahat ng paikot-ikot, gagawin tayong turumpo para lamang wag mapwesto si Vice President Leni Robredo. Bakit? Kasi ayaw nila Ano ibig sabihin nun? Ayaw nila ng rule of law.
binabastos nila yung rule of law. Yung pagbastos sa konstitusyon, pagbaboy sa rule of law. Mga kaibigan. Kaya ang sabi natin, kung tayo laging naninindigan sa rule of law, ano ibig sabihin? Kung ano yung tama, ano yung nasa batas na tama, yun ang dapat nating, doon tayo dapat lahat nagkakaisa. Isinasantabi natin ang ating mga pansariling paniwala sa politika. Politika lang yan eh. Halimbawa man, maupo yung maka Aquino, maupo yung maka Marcos, makikinabang ka ba ng kamukha ng pakinabang na mangyayari? Habang ganun tayo, tuwan-tuwa lang sila. Tuwan-tuwa rin lalo itong si Presidente Duterte. Tuwan-tuwa. Bakit? Hati tayo eh. Oh, pwede ka naman maniwala ron eh. Pero, ano sinasabi natin? Ano ibig sabihin nung tayo magkakaisa sa rule of law? Bakit? Pumapayag ka ba kung ikaw maka-Marcos ka? Ganyan na lang ang gagawin ng inchik sa atin? Pinapayagan nyo ba yan? Ikaw, maka-Aquino ka, papayag ka ba sa ganyan? Di ba hindi? So, pagdating sa mga issue na yan, halimbawa, ano ba ang rule of law? May sakit si Presidente, halimbawa, kung totoo yan. Abay, ang rule of law, isalin mo doon sa Vice President kung hindi mo na kaya. Ha? Eh hindi, magpapagamit ka pa para mababoy lang ang rule of law. Yun ang rule of law eh. Yun ang tama eh. Ayaw man natin ayaw nyo man sa Vice Presidente, wala tayong magagawa ron. Magantay ka ng susunod na eleksyon. Oh, ibig mo sabihin, hanggang hindi nananalo yung gusto mo, wala kang paniwala sa gobyerno? Ganun ba yun? Hindi. Mali, mga kaibigan. O, halimbawa, may diferensya ang eleksyon natin. Huwag tayong pumayag na sa susunod na eleksyon, gagamitin pa ulit ang Smartmatic. Walang hiya yan eh. Magkaisa tayo, kaya ikaw sino man ang kandidato mo, dapat huwag tayong pumayag. Ang nagkakapera dyan, Comelec. Mga kaibigan, mga buayar yan. Mga walang hiya yan eh. Yan ang nagdidikta ng eleksyon eh. Sabi ko nga sa inyo, yan ang pabrika ng mga walang hiya sa gobyerno eh. Ng mga nauupo sa gobyerno eh. Pumapayag tayo ng ganon. Alam ng Comelec, hindi nyo alam yan. At alam din ng Comelec, kahit na ano sabihin nyo, bakit? Konti lang kayo eh. Isang kumbaga, kanang ka lang eh. Wala yung kaliwa eh. Di ba? Dahil watak yung kaliwa at saka yung kanan. Hindi tayo pare-pareho naniniwala sa rule of law. Dapat rule of law tayong lahat. Yun lang dapat nating panindigan. Ano mo yung politika? Kaya nga tayo nandito. Kaya nga may mga kamukha namin. Para ito ang makakatulong upang ang mga tao ay malaman nila, matutuhan nila kung paano tayo dapat maninindigan. At bahagi ng aming tungkulin, isiwalat namin sa inyong hindi totoo. Katulad nito, anong rule of law? Ito pa isa. Ang rule of law, halimbawa, si Vice President Lenin na ang nakaupo. Kayo ba inaasahan ninyo? Tatahimik na ako? Paano kung pag-upo ni Presidente ni Vice President Leni Robredo, may mga nasa paligid niya rin ang gagawa ng kawalangyaan? Ano, pipikit ko mata ko? Pag gano'n ang ginawa ko, kamukha na ako ng lahat ng nandiyan sa iba't ibang istasyon. Mga kaibigan. Namimili lang kung kanino sila manghihingi. Pag nagbibigay na sa kanila, hindi na masama ang pagnanakaw. Ganun ba ang gusto ninyong mangyari? Hindi ba hindi? At wala na kayong makikita ngayon, magpasadyaman kayo ng mga nasa media, kundi
iilan na lang, mga kaibigan. Sapagkat, sandali na lang tayo eh. Ilang taon na tayo. Mahaba na rin ang ipinaglingkod natin, mga kaibigan. Sayang naman kung doon pa tayo gagawa ng kabuktutan, mga kaibigan. Hindi ho ba? Lalo na tayong mga kapareho natin o mas may edad sa atin. Bakit natin itataya ang kapakanan ng bansa natin? Di ba? Oh, yun ang rule of law eh. Maupo man si Vice President Leni Robredo, patuloy pa rin ang programang ito na maninindigan laban sa lahat ng kamalian na alam natin. Laban pa rin sa katiwalian. Sapagkat lahat ng yan ay laban sa interes ng bansa at ng mamamayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron ako nabasang palatas eh. Galing sa isang retired general pero yung may organisasyon sila, hindi lang mga general ito ng iba't ibang branches sa ating AFP na mga pawang retired. Sumulat sila eh. Kanilang sinusulatan ang ating, hindi sila papayag na hindi susunod sa konstitusyon. Lalo na laban dun sa sinasabi nilang revolutionary government. Yan eh, instrumento nila yan eh. Pamamaraan nila yan at hindi natin alam na meron pa silang ibang binabala kaya nila pinalutang yung revolutionary government. Mga kaibigan. Ano pa man, yung mga retired generals, tutol sila sa anumang hakbang o anumang binabalak na labas sa ating saligang batas na hindi naaayon sa ating saligang batas. Hindi eh. Gusto ko niya si Bongbong eh. Alam niyo ba, kung kayo nag-iisip, makabongbong kayo, ito katunayan na pinaglalaroan kayo ng mga kampo ni Duterte, ni Pangulong Duterte. Alam niyo ba kung sino unang natutuwa? Sino ang pinakaayaw na si Bongbong ang pumalit? Ayaw niya rin kay Leni, pero ayaw niya kay Bongbong. Si Cayetano. Kung meron may ayaw sa inyo. Hindi niyo alam, baka, kasi naki Cayetano yung kwan, di ba? Bata ni Cayetano yung isang vlogger, di ba? Na inimbestigahan sa Senado, mga kaibigan. Tapos napunta kay Bongbong Marcos para gamitin si Bongbong labang kay Leni. Bakit? Hindi kaya posible na may pinaplanong masama si Cayetano? Bakit? Kasi pagka may nangyari kay Vice President Leni Robredo, sino ang magiging Vice President? Ang magiging Presidente, Senate President. Ang magiging Vice Presidente, sino? Cayetano. Putong-puto. Tapos, eleksyon. 2022. Vice President siya. Magagamit na niya yung pwesto niya para sa pagtakbong presidente. Dapat laliman nyo ng konti ang inyong pag-aanalisa base sa mga iba, batas, yung rule of succession. Bakit tayo papayag na ganun? Kung sino man ang gusto nyo, malibang halimbawa kay
Vice President Leni Robredo, paano mo magagawa yun? Sige nga. E di siyempre sa illegal na paraan. Bakit kayo papayag, sasang-ayon? Masunod lang yung gusto ninyo. Paano yung bansa natin? Hindi ho ba, mga kaibigan? Yun yung sinasabi natin, doon tayo lagi sumunod sa rule of law. Dayaan pala yung eleksyon eh. Yun pala, alam nyo eh. Di ba? Ano malaking panlulokong sa ilang sunod na eleksyon nangyari sa bansa natin? Smartmatic. Wag nat. Di kumibo kayo, di ba? Paano? Watak-watak. Di ba? Pagka hindi naman makaka-apekto dun sa gusto nilang politiko, baliwala sa kanila na mababoy ang rule of law. Mali yun. Yun ang sinasabi natin. Kaya sino pa yan? Dapat rule of law ang masunod. Pag hindi ho, gumagawa lang tayo pare-pareho ng masamang pagtutularan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito mga mahalagang provision sa ating saligang batas. Ang dapat nating isipin na ngayon. Sa Declaration of Principles sa ating saligang batas, nakalagay ho the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang Pilipinas, anya, ay isang demokratiko at republikanong estado. Ang soberenya ay nasa mamamayan. At ang lahat ng authority ng gobyerno ay nagmumula sa mamamayan. Yun pala naman ganyan. Tama yun. Gamitin mo yung kapangyarihan ng mamamayan na yan, gamitin natin yan, hindi para, kasi itong sinasabing ito nasa konstitusyon, pero hindi sinasabi rito, kalabanin mo yung konstitusyon dahil ikaw yung mamamayan. Ano ibig sabihin nun? Pag kami mali ang gobyerno, tayo pa rin mga mamamayan, may karapatan at kapangyarihang sila ay ating pong questionin, mga kaibigan. Halimbawa, yung sinasabi natin, yung sa COMELEC, dayaan, karapatan natin yun Alam nating nandadaya, pababayaan natin. Hindi na kasi makikinaba. Hindi, kung wala kang gagawin, kailangan may gawin ka para magamit mo. Kasi ang paggamit natin ng karapatan mali minsan Hindi natin binibigyan ng kahalagahan. Hindi natin ginagawang importante. Sipin mo ang kapangyarihan ng tao sa ating mga mamamayan. Kung ano man meron mga otoridad sa gobyerno ngayon, yan dahil sa atin. Sa atin nagmumula yan. Kita mo kung tratuhin ngayon ng mamamayan, paano na lang ng mga nasa gobyernong mayayabang at abusado? Bakit? Mali ang pagkagamit natin Hindi tayo dapat maging ganyan. Yun ang sinasabi natin. Kung tayo ay nagkakaisa sa rule of law at marunong tayong isang tabi ang ating pansarili na paniwala sa politika kapag pambansang kapakanan na ang pinag-uusapan.
Ha? Matatakot ang mga nasa gobyerno sa atin kung alam nating i-exercise yan. Mga kaibigan. Kaya wala tayong lakas sa public opinion natin napakahina. Hindi katulad sa Japan, wala pang public opinion, nagre-resign na. Mga kaibigan, at hindi sila nangangamba na baka hindi mag-resign ito. Hindi, kampante sila. Kaya yung nasa gobyerno agad nagre-resign. Dapat ganyan dito. Dito hindi. Tinan mo yung nag-resign, si Morales. Naku, salamat kay Presidente Duterte. Pinuri pa Nagpasalamat pa kay Presidente. Tama ba yun? Ha? Ano ba tama niyang ginawa? Dapat. Ang dapat, humingi ka ng tawad. Damuho ka. Humingi ka ng tawad sa sambayanang Pilipino. Yun ang tama. Ito pa, sa Armed Forces of the Philippines natin. Kaya hindi pwedeng hindi sila hindi sila dapat mananahimik lang. Nakikita nila ang kamalian. Sapagkat sila ay nanumpa sa kanilang tungkulin. Nanumpa kayo sa konstitusyon. Ang sabi nga, civilian authority is, at all times, supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Yan ang trabaho ng military. Mas mataas ang civilian sa military. At ang Armed Forces of the Philippines ay tagapangalaga ng mamamayan at ng Estado. Its goal is to secure. Ito. Ang dapat nilang ginagawa. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Ayan po Ang linaw Tapos yung mga nasa military, kung ano sabihin ng presidente kahit na nilalapastangan na ang ating sovereignty. Mga kaibigan, ang ating national interest, national territory, doon pa rin kayo sumusunod. Yan, yung Defense Secretary, ikaw, diyan ka pa rin susunod sa sa incheck. Pabor sa interes ng incheck kesa sa interes ng Pilipinas. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa ibang bansa nga napapanood naman yung sa pelikula yan kaya ginagawa sa pelikula, nakabase sa katotohanan. Di ba sa Amerika, pagka may ganyan, alam nilang ang presidente medyo tagilid. Sinisecure nila kaagad ang seguridad ng sinisiguro agad nila yung seguridad ng Vice President. Merong mga napapanood tayo, di ba, nagkakaroon ng conspiracy, nakikisabwatan. Yung speaker, yan. Nakikipagsabuatan. May kasabwat sa National Security at saka sa Pentagon. Sa pelikula to, papanood nyo yun. Pwede mangyari yan Kasi, diyan sila nagbabase, mahilig sa pelikula to Itong mga kasama ngayon ni Presidente Duterte, puro hilig nito sa pelikula. Mga baduy. Palibasa, mga kaibigan, mga probinsyanong
Pag nakakita ng artista, kala nila kung ano. Eh, babaho ng buhay niyang hindi naman sa paghahamak. Di ba? Napakarurumi ng tunay na buhay niyan. Oh, sipin ninyo. Kaya pala si Philip Salvador, eh tatalaga raw na ambasador sa Laos kasi Laos na. Sipin mo, mga kaibigan. Hindi Laos yun. Ang tawag pala ron, Lao. Oh, kasi doon na ambassador yung si Kwan eh. Namatay na eh. Oh, kaya dito, dapat yun nga, unang panawagan naman natin, di ba, na dapat si Vice President Leni Robredo, Kwan na, mag-ingat. Balita nga, dami ng mga kaibigan, nagpaparamdam. Bumabalimbing. Akala nila, mabobola nila si Vice President Leni Robredo. Hanggang kailan lang naman di ba? Sandali lang O, kung gagawin ni Presidente Duterte yan, kung hindi nila magagawa, isipin mo gaano katagal na natin pinag-uusapan nitong may sakit ito. Matagal na to Di ba? Umpisahan na lang natin kung kailan siya. May presidente bang gano'n once in a while? Ang ginagawa. Ala naman Tapos nandun ka sa Davao. Ba't ka lagi ka nasa Davao? Dito ka sa Malacanang. Oh, mga kaibigan, yan ang opisina Di ba? Ba't nakakulambo ka sa Davao? Dali mo yung kulambo mo rito. Di ba? Mga kaibigan, bakit? Takot siya? Sa Malacanang? Pag takot ka, di ka nga pwedeng presidente. Doon pa lang, di ka na kailangang magtagal eto Pagka mga susunod na linggo, wala pa yan. Ako, nababasa ko na Meron ng mga nananawaga, mag-resign ka. Di ba nakakahiya yun? Kailangan pa ba sabihin sa yun? Ito kusa Si Abe, kusa. Kita mo, ang mga sinasabi ng tao. Pag napanood niyo yung video, kanina may nag-share, kaya lang nawala ka agad Kasi private yun yung video na yun. Ang gaganda ng comments. Na yung very sympathetic sa kalagayan, sa health ni Prime Minister Abe. Di lalo ang mga Pilipino, ganon, di ba? Pero kung ganyan ang ipinapakita ninyo, sipin ninyo, minumura kayo. Paano kung totoong may sakit ka na talaga? Di ba? May sakit ka na, minumura ka pa. Bakit? Binababoy na ninyo, lumalabas, di ba? Kasi hindi kayo sumusunod sa batas. Kung talagang malakas pa yan, lumutang siya. Ilutang nila, di ba? Paglakarin ninyo. Kung si Abi nga, nakakapaglakad Nag-resign Huwag mo ikatwirang may edad niya. Hindi Ang pinag-uusapan dito hindi edad Iyong physically, siya ba ay may kakayahan? Mentally, kung wala ka ng kakayahan physically, kasunod na yon. Mentally, hindi ka na rin pwede. Di ba? Mga kaibigan, hindi ka na pwedeng manungkulan. Hindi pwede, nakaupo ka lang. Di ba? Papakita nyo, props. Hindi namin alam yan kung kailan mga nai-record yan Di ba? Especially ngayon. Hanggang hindi nasasara yung mga transport prostitution na yan. Hindi namin titigilan yan Ako, wala sa akin, maski yung front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ng sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a permanent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career?
Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no. And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga bintang na yan, ay totoo rin eh. Dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang, yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye, and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Si Jack Jameson Daniels o Jameson Daniels, Dong Nadella, Reddy San Miguel, D. Michel, Bethany Marcellus, United Kingdom, London, United Kingdom, Yu Chang Koike, Jacob Ojeda, Dante Carmona, Brian Calcena, Edwina Green, Romer Reyes, Nasser Marapaw, Richard Francis Briones Chavez, Ernesto Mangahas, Edwin Javier, Evert Ardales, Jojo Gonzaga, Erwin Gonzaga, Artworks and Brenda Espeleta, yun. Zach Magat, Eggpie. Hindi naman to yung kaibigan natin si Eggpie na namatay na. Yung musician. Diba? Kapangalan niya siguro. Salvador Casenas, Levi Pulumbarit, si Ray Ureta, Rosalie Cruz, Felix. Tatakbo nga palang presidente si Sara. Sara Balabagan. Mga kaibigan, si Cesar D. Soriano, si Elsa. Kikinig pala si Elsa Juneda. Si Rogie Tortalakino ng Cebu ay binabati natin, Eddie Polo Ramos. Si Danny Trias, veteran musician ng grupong FBC, Family Birth Control Rebirth. Zitaku Ador Russell, Rudy Santos ng bandang Horoscope,
sa California ngayon, ha? Si Mel Carunongan, Eric Partosa, si Bella, Efren Carbunco, Cyril Belen, Tina G, Neil Hidalgo, Sara Aquino, Baste Sebastian, Noel Perez, Martiniano Santiago, Neil Hidalgo from Bologna, Italy, Nestor Nierba, si Jermaine Isidro Aguila, ayan po, ha? Reuben Betia ng ano to, South Jersey. Oh. At si Rick Carion, binabati natin, ha, diyan sa Jersey. Ramon Santos, ha, ng Pasig, yan. Si CJ Garado. Sino pa? Emmanuel Inigo. Ang dami pa eh. Mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Utorni Gadong. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na